Ayan, di ba nauuso to? Yung 76 pesos pang isang tao, walang reklamo, 50 pesos na pwede sa 8 tao, puro reklamo. Na kumakala to, di ba? Tapos meron pang isa yung yung gin bilog. Parang 70 pesos isang gin bilog, walang reklamo. Sa 50 sa 50 pesos na bigas, daming reklamo. May sumagot. Sumagot kasi to si konsehal. Ang sabi ni Konsi, Siyempre po kasi di naman required mag-Jollibee ang bawat isa sa atin. Eating out is actually a luxury. Magrereklamo ba tayo na hindi natin afford ang Hermes o kahit Nike? In the same manner, di naman tayo required na kumain ng Chicken Joy bawat araw. Pero ang bigas, kailangan ng nakararaming mga Pilipino araw-araw. It's a basic commodity, a staple. Ginagawa itong joke pero actually isa itong malaking PR campaign para makalimutan natin na napangakuan tayo ng imposible ng nakaraang eleksyon. Yon ang sinabi niya. Mga kutsero, naririnig ko to dun sa mga dating sumuporta na aligned na sa Dilaw. Yung mga naka-align na sa Dilaw na dating supporters. Diba? Yung pala, sila pala may PR campaign. Sa akin ganito eh. Ano yung mas sablay na na common sense? Yung nag-e-expect ka ng pangako na hindi naman talaga pinangako? Or yung ipinipilit mong pinangako kahit hindi naman? Nag-e-expect ka ng resulta na hindi ipinangako? Naniningil ka ng pangako na ikaw mismo naka-misinterpret. Ano magagawa natin? Yan yung sistema ngayon ng mundo eh. May global talaga na problema pagdating sa rice. It's a global thing eh. O pag sinabing buong mundo ang nahihirapan pagdating sa issue ng bigas, ang sasabihin naman itong mga dilawan na to, tsaka mga tao dito, ng mga dating sumuporta pero dilawan na ngayon, ang sasabihin nila, kasi naman nangako nga ako ng ganito, ganyan-ganyan, budol, ganyan-ganyan. Di kaya nag-iimbento na lang kayo ng budol? Wala kayo masabi. But anyway, speaking of this, meron pang isang nagdrama. Na para sa akin, parang ang weird. Ang weird lang kasi, etong si Ted Pailon, gumawa ng video. Hindi ko alam kung napanood nyo na to, pero sa show niya to kanina. Gumawa siya ng video na essentially, ginawa niyang radyo drama yung balita niya. Tapos, hindi ko alam kung paano magre-react dito kasi mali-mali na nga, ang OA pa. Ay, nako. Papanoorin natin sabay-sabay. Tapos, medyo mahaba lang to 17 minutes. So, konting tiis lang, konting tiis. Pero, ang kulit nito eh. Tapos, ang premise man niya, think about it. Parang pag-isipan mo. Anong pag-iisipan ko kung ikaw yung mali? Pakinggan natin. Sa pag-alis po ni Pangulong Marcos Jr. nito lamang September 4 para sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Indonesia, sinabi niya na wala nang nakikitang dahilan ang pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng bigas kundi ang mga smuggler at hoarders. Sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. Lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Smugglers at hoarders na naman. Mga nagpupuslit at nang-iipit ng supply na naman. Ating magugulitan na noong nakaraang taon,
sumirit din po ang presyo ng asukal. At sinabi rin ng pamahalaan noon na ang dahilan ay ang pamamayagpag ng smugglers at hoarders, mga negosyanteng nagsasamantala. Dahil dyan, kaliwat kanan po ang mga naging pagsalakay na ginawa ng mga ahente ng pamahalaan sa mga bodega ng mga sinasabing smugglers at hoarders ng asukal. Nintay ko yung ano. Marami-rami po ang mga bodegang kanilang sinalakay. Kasabay niyan, ang marami din pong press release ng gobyerno. Nintay ko yung Isang tunog taon na ng po ang nagdaan. takbo ng kabayo. May nabalitaan ba tayong naparusahan o nakulong na smuggler at hoarder ng asukal? Wala. Bumababa ang presyo ng asukal? Hindi. Tanong niya, Mahigit pa sagot rin niya. po 100 piso ang bawat kilo ng refined sugar ngayon. Nagkalimutan na po sa isyu ng asukal. Ngayon, bigas naman. At ang tinutukoy na ba't dahilan in-skip mo ng yung sibuyas? gobyerno, smugglers at hoarders at mga mapagsamantalang negosyante pa rin. Mawalang galang lang po. Ano po, ha? Sa laki po ng confidential at intelligence fund ng tanggapan ng Pangulo at ilang pang ahensya ng pamahalaan, hindi mahuli-huli at mapanagot ang mga smuggler at hoarders na yan. Yun, no? Sa Rado drama. kasalukuyan po, kaliwat kanan ulit ang ginagawang pagsalakay at pagpapadlak sa mga bodega ng bigas sa mga sinasabi po't hinihinala na ang mga laman nito ay smuggled at pinag-iimbakan ng mga mapagsamantalang negosyante. Pagkagayon man, magbunga kaya ito ng mas mababang presyo ng bigas para sa ating mga kababayan? Ito kasi ang isa sa mga tugon ng gobyerno sa patuloy pong pagtaas ng presyo ng bigas. At kakombo nito ngayon ang Executive Order No. 39 ng Pangulong Marcos Jr. na nagmamandato sa hangganan ng presyo ng bigas sa merkado. Naging epektibo ito Setyembre 5. At ayon po sa patalastas ng gobyerno, ang mga hindi susunod sa kautusan ay mahaharap sa multa at pagkabilanggo. Ang pangkaraniwang bigas po hindi dapat lalagpas sa 41 pesos per kilo, habang ang well-milled rice ay hindi dapat lalagpas sa 45 pesos per kilo. Wala pong duda na popular ang dating ng executive order na ito. Sa unang tingin, maaaring sabihin na maganda ang intensyon para nga sa mga mamimili. Ngunit, ang magandang intensyon ba na ito ay kinalaunan totoong papabor sa mga consumers? Ang hakbang ba na ito ng gobyerno ay pinag-isipang mabuti? Sapagkat mismong sa bantay presyo ng Agriculture Department, ang halaga ng regular milled rice ay umaabot sa 52 hanggang 55 pesos. At ang well-milled rice ay 48 to 56 pesos. Ibig sabihin, ito ang presyo ng produkto na meron ngayon sa merkado. At ang iminamandatong presyo ng pamahalaan ay malayo dito. Ito'y magbubunga ng pagkalugi sa mga nagtitinda ng bigas. Kapag ang isang nagtitinda ay lugi sa kanyang paninda, natural na ito'y hihinto sa kanyang negosyo. At sa dami ng rice retailers sa Pilipinas na inuobliga mong magpalugi, abay malamang Yun, no? Magpalugi kapusin daw. ng supply ng pangkaraniwang bigas ang mamamayang Pilipino. Inuobliga magpalugi. Sa mas malalimang pag-aanalisa at sa mas malawak na pananaw, hindi makabubuti ang executive order na ito sa mga mamimili. At higit sa lahat, sa mga Pilipinong nagpapagal para sa produksyon ng ating butil, ang ating mga magsasaka. Yan na naman. O, victim na naman Amin tayo. pong nakapanayam si Dr. Poverty Rolando porn. Briones
ang Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. PIDS. Yung pagtaas ng presyo sa ating local market is mainly, sa tingin ko, the result of forces of supply and demand. At mukhang hindi ako sumasang-ayon na dahil yan sa kagagawa ng mga kartel. Dahil binawas mo yung presyo, lalong ang mga trader, ang mga retailer ay may hina ang incentive na ipasok yung bigas or palay from the domestic market. So magkakaroon ng shortage. So in the effort na pababayin yung presyo sa mga consumer, binawasan mo rin yung incentive sa supply side, and therefore, ang usual result yan, at basic economics lang yan, ay shortages. May tumatagal kaya din sa video na to? Around the shortages. So, maaring kasi ang price ceiling covers only 2 grades of rice, no? Yung regular milled rice at well-milled rice. So may tendency na either mag-adulterate para bumaba yung actual cost, so mag-adulterate ka with a lot of low-quality rice at mahirap ma-enforce yung quality ng rice na ibibenta ng mga retailer. Or i-reclassify mo yung existing na bigas to a higher price ceiling, so from regular milled rice to well-milled rice, or well-milled rice to special or premium rice. Since magkaka-shortage ka, nakaka-bore tong hindi ginawa ni Ted makahanap ng Pailo. bigas yung mga mamimili, maaaring magkaroon ng mga patago or tinatawag na black market. The longer na persist itong price ceiling, the more we will see these unintended effects. By the way, sorry, may isa pa, yung farmer, syempre, bahagya ng nakatamasa ng mataas na presyo, umabot nga ng 25 piso sa ibang balita yung presyo ng palay sa Nueva Ecija itong late August. Subalit with this dramatic effort to lower price through force, by a stealing, hindi matatamasa yan ng ating mga magsasaka. Muling babalik sila sa dating presyo na palagi naman nilang nirereklamo na mababa. Yan po ang tinig ni Dr. Rolando Briones, isang agricultural economist mula mismo sa think tank ng pamahalaan na Philippine Institute for Development Studies o Parang iisa lang ang PIDS. eksperto sa gobyerno no? Ang binanggit po ni Dr. Briones na posibleng mangyari ay haluan nga daw po ng pinakamababang uri ng bigas ang regular milled para hindi malugi ang trader sa 41 pesos per kilo na price cap nito. O kaya naman daw ay palabasing premium rice para makalusot nga ito sa presyong 45 pesos. Pandaraya na yun. Sa panig po naman ng rice retailers, nakapanayam namin si Frederick D., ang Pangulo ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON sa Eastern Visayas. At ito ang kanilang sentimiento. Kaya nga po, sir, nakikiusap po kami sa government, sa gobyerno kung saan mang ahensya ito, na sana nga Visayas wag pa talaga. Kasi kami po, na maliliit na mga businessmen, talagang tatamaan po kami. Tatamaan po kami kasi kami po ang nagdi-distribute ng bigas sa mga consumer po natin na patingi-tingi rin bumili. Sir Ted, kami nga sa GRECON, magtitingi. Hindi naman kami tumulong sa gobyerno natin. Pero tingnan nyo ngayon, bili namin sa bigas 49 pesos per kilo. Ipabebenta mo sa amin ng 45 pesos per kilo. Dinalugi na kami ng 4 na piso. Paano pa yung mga expenses namin? Yung cellophane nga, yung lalagyan ng bigas, yung manpower, yung upa. Let's say, lagay natin pag sinunod namin yung 45 pesos per kilo sa ngayon, na may mga stock kami, we will be losing around 300 pesos per kaban of rice. Kung sa isang araw, nakakabenta pa kami ng 20 sako, so lugi na kami ng 6,000 sa isang araw. Naglabas ng executive order na napakalaki ang implikasyon pero walang konsultasyon. Ay, paano mo nalaman? Kaya nga rin po ang sinabi sa amin ni Stephen Kua, ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na sila po'y nagulat din.
At nababahala din siya sa posibilidad ng kawalan ng supply ng bigas para sa pangkaraniwang Pilipino. Nagulat lang, wala At nang dahil po consultation. sa pag-alma ng mga retailers at peligrong magkatotoo nang mawalan po ng supply ng pangkaraniwang butil sa merkado, heto naman ngayon at biglang umusbong ang panukalang maglaan ng subsidy sa mga retailers. Ay, nakasagutin natin ito mamaya. 2 bilyong pisong subsidiya. Ura-urada at walang konsultasyon na executive order. Ito agad ang ibinunga. 2 bilyong piso na subsidiya. Gigil mo nga Talaga natin bang dyan, ha? Nasa plano ito? O biglaan na naman po itong naisip? Dahil kung pinag-isipan ngang mabuti ang 41 pesos at 45 pesos na price cap na ito, bakit kailangan pang mag-abono ngayon ang lahat ng Pilipino para sa mga retailers? Saan galing ang figure na 2 bilyon? Bakit 2 bilyon? Saan kukunin ang pera? Sino ang hahawak ng perang ito? Sino ang mga tatanggap ng subsidy? Hoy, Sino mga paramihan tayo sound retailers? effects? Paano ang pagkwenta sa kung magkano ang tatanggapin ng bawat retailer? Tayo mo Ano tinatanong? ang prueba na sila ngay nalugi at karapat-dapat na tumanggap ng subsidy? Kailan Grabe. maglalabas ng pera gobyerno? Paano ang administrative cost nito? Ano ang kasiguraduhan na walang kokopit sa 2 bilyong pisong ito? Ang subsidiya nga para sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon hanggang ngayon ay hindi pa masimulan ang pamimigay. Ito pa kaya? Hindi ito ganoon kadali. Mas lalo itong nagiging komplikado. Ito'y malinaw na resulta ng pagpapatupad ng isang pulisiyang hindi pinag-aralang mabuti. Hindi raw At pinag-aralan. lumilikha ngayon ng kaisipan na maaring ito'y pamatay sunog sa umiinit ng panunumbat ng mga mamamayan sa naging pangako noon ng Pangulong Marcos na ibababa niya ang presyo ng bigas sa 20 piso lamang kada kilo. Pamatay sunog na nagre-resulta sa mas malaking apoy. Executive order na nagbubunga ngayon ng disorder. Tapos ka na ba, boy? Sandali lang. Di pa tapos! Balikan natin ang sinasabi po ni Pangulong Marcos Jr. na dahilan kung bakit patuloy na tumataas Ang haba, ang presyo ng bigas na siya ho namang nagbunga Di ka sa pwede kanyang mag-vlogger! Executive Order 39. Mga smuggler at hoarders. Nang dahil sa mga smuggler at hoarders na hindi mahuli-huli, obligado pa ngayon ang pamahalaan, obligado pa ngayon ang taong bayan na magbigay ng pera sa mga nagtitinda ng bigas. At ito ang malupit. Nang dahil sa hindi masugpo na smuggling at hoarding na sinasabi mismo ng Pangulong Marcos Jr. na dahilan sa mataas na presyo ng bigas, lalo pang magdurusa ang mga Pilipinong magsasaka. Pakinggan po natin ang tinig ni Paul Bautista, ang presidente ng Esteves Farmers Association sa Kasiguran Aurora, sa epekto sa kanila ng Executive Order 39 ni parang radyo Pangulong drama. Marcos Jr. Mahal na mahal kita, Linda. Sa gumawa po ng batas na ito, alam po namin na talaga ang layunin po Linda! ninyo ay makatulong po sa consumer. Halika dito, Linda. Ang bilang po namin maintindihan nga po, dapat sana po, inisip din po sana ninyo yung magiging impact itong pangyayaring ito.
magagana ng consumer, hindi nyo na balanse ang magsasaka naman. Hindi nyo na-establish ang presyo ng palay namin. Paano naman po kami? Sana napag-aralang mabuti. Both sides, consumer and the producer. Wala po eh. Alberto. Kasi po, unang-una, ang mga buyer po ngayon dito, tumigil na po sa pagbibili, naguguluhan po sila. Dati po ang palay, dito nagsimula po sa 25 pesos, bumaba na hanggang 23, tapos ngayon, down to 16 pesos po ang palay na lang. Wala na naman po. Yan po ang tinig ng isang Pilipino na ang buong buhay ay nakatanikala sa pagsasaka ng lupa. Huwag mo iiwan ang mga anak natin, Linda! Think about it. Ted Filon at DJ Chacha. Oh my God! Huwag mong iwan ang mga anak natin, Linda! Hindi pwede to, Berto! My goodness! Ted Filon, OA masyado ha. Sobrang OA. My goodness. Hindi lang 7 minutes dyan. 17 minutes. 17 minutes to. Imagine. That's 17 minutes of my life that I'm not gonna get back. Okay, magka-sound effects din tayo, guys. Wait lang. Kailangan yung sagot natin may sound effects din. Pero gusto kayo masaya. Ano ba? Ang magandang background music muna. Yan. Sagutin tayo kay Ted Filon. Pero gusto ko masaya yung background music natin. Yan. Yan natin yung music. Yan, ganyan lang. Para chill. Sagutin natin yung mga sinabi ni Ted Filon. Tulad ng mga sinabi niyang mali ang ano? Sabi? Sa kanyang executive disorder. Hindi niya naisip, mga kutsero. Hindi niya naisip na noong July 29 pa lamang, inipinaplano na ng Administrasyong Marcos kung paano bibigyan ng solusyon ang kakulangan ng supply ng bigas. Ayon sa balita ng Krappler pala, hindi pala Rappler. We have to start importing. Marcos worries over rice supply amid El Nino. Tama na. Okay, sagutin natin na maayos to. Itong mga kalokohan ni Ted Filon. Sinabi niya kasi executive disorder dahil wala raw plano. Okay. Dahil wala raw plano. Di sagutin natin. Ma-copyright na naman daw ako ni Facebook dahil sa audio. Game. July 29 pa lang, pinaplano na kung paano bibigyan ng solusyon yung issue ng supply ng bigas. Bakit? Kasi nga mga kutsero, expected na bababa ang supply ng bigas. Expected na yan. Expected na yan. Sinabi na yan ni Presidente nung nandoon siya sa Cagayan. Nag-rhyme yun. Nung nandoon siya sa Cagayan, mga kutsero, sinabi na niya yan. Ang hirap nito because yung palay, iniisip ko na yung supply natin kapag nag-El Nino talaga. Mag-i-import na naman tayo. Indonesia is importing. Vietnam has closed. India has closed. But I think I can make a deal with India. But we have to start importing already. Vietnam says they've exported everything they could so we can turn to Thailand.
Everybody's preparing for El Nino. All of Southeast Asia. Everyone is buying and at the same time, everyone is buying at the same time. That's why I'm nervous that the prices will be high even if we import. Noon pa lang, inaayos na to. Ted Filon. Wala pa yung sinasabi nyo na tumataas na yung presyo ng bigas, umaabot na ng 50, etc. etc. Na-anticipate na yan. Na-anticipate na yan ni Presidente. In fact, yan din po ang sinabi ng NEDA nung unang nilabas ang Executive Order number 39. Bakit daw kailangang ilabas ito? Kasi nga, nagkaroon ng trade restricting protectionist behavior ang mga nag-e-export ng rice. Ayaw na nila mag-export. Bakit? Mauubusan sila ng pagkain. It's understandable. Wala naman sigurong bansa na gugustuhin na magutom yung mga citizens nila, di ba? Wala namang ganun. Pero, ito yun. Ngayon, ang pinapalabas kasi ni Ted Filon, hindi raw kasi naghanda. Hindi raw naghanda ang administrasyon para dito. Tingnan nga natin kung talagang hindi naghanda. Nung in-announce na magkakaroon ng price cap from 50 plus pataas to 41 and 45 pesos. And take note, ito pong price cap ay sa regular milled at sa well-milled rice lang. Hindi ho ito sa lahat. Regular and well-milled lang. Okay, so nung in-announce po yan, naaalala ko pa po ito kasi at the same time, nung in-announce po ito, the following day, papunta na po si Presidente ng Indonesia. In-announce po niya na maglalabas ng subsidy for retailers. Hindi ho ito biglaan. Yung sinasabi nyo na dagdag kay yung sinasabi nyo na galing kay, yung pinakita na galing kay, kay Martin Romualdez, karagdagan lang yun. Hindi yun yung nakaalat sa plano. O anong pinagsasabi mo dyan? Na sakalang nag-alat ng 2 billion nung nagkaroon na ng problema sa retailers. The following day nga, naglabas na ng announcement ang DSWD. Mamimigay sila ng 15,000 pesos sa bawat retailer na maapektuhan. Paano mo nasabing biglaan? Ito yung balita September 5, day 1. Ito yung day 1 ng implementation ng executive order. Ano yung sinabi ng DSWD? DSWD to subsidize small-scale rice retailers affected by price cap. Ano yung sinabi na magkanong amount? May 5.5 billion budget already. Yung sinabi ni Martin Romualdez, dagdag lang yun yung 2 billion. So this is going to be a total of 7.5 billion pesos already allotted dito sa nung in-announce yung EO39. So anong sasabihin mo na disorder? Baka yung mind mo ang may disorder. Ito pala. Labanan tayo ng sound effects. Dagdag ko pa to. Mga bobo! Mga bobo! Tapos alam nyo mga kotsero, yung intellectual dishonesty ni dito Ted Filon. Ang kinuhanan lang niya ng opinion, ilan lang? Presidente ng ganito, miyembro ng PIDS, tsaka isang farmer. Isang magsasaka, isang representante ng mga supermarket, tsaka isang representante ng mga tindero. At tsaka isang taga-PIDS. 4 na tao. Na-try nyo bang kumuha ng opinion sa ibang grupo? Yung kabilang side? Kasi lahat ng kinuha nyong magsasalita para sa video nyo, yung pabor lang sa gusto nyong palabasin. Yung mga umokay doon sa EO39, hindi nyo kinuha ng opinion? Talaga? For example, ito.
Uubra naman daw yung price cap basta merong subsidy. Sabi ng isang eksperto. Ito, taga First Metro Investment Group. Private pa to Christina Ulang, Head of Research, First Metro Investment Group, said subsidies may cover the expected losses. The government able to execute on the subsidies that's going to retain the appetite of small retailers to still do their rice trading because the subsidies will cover the expected losses. She said the government may have resorted to a price cap to curb speculative manipulation of prices by hoarders and alleged rice cartel. I think what government is doing is just to signal that they're going to police all these sources of market distortion. O tulad nito, kumontra dun sa opinion ng eksperto mo. Hindi mo kinuha ng opinion to? Si Christina Ulang ng First Metro Pacific Group? Hindi. Hindi niya kinuha ng opinion yung kabilang side. O ito, magsasaka ka mo, di ba? Kumuha ka ng opinion ng isang magsasaka. Farmers groups from Central Luzon, other parts of Philippines support PBBM's price cap. Hindi lang to isang magsasaka. Mga kooperatiba to. Calaucan, Paraiso, Cooperative Rizal. Ano pa? Huwag na natin basahin yung mga sinabi nila. Basta ang sinabi nila, okay sa kanila yun. Yung price cap. Napakaganda daw nung EO39. Sabi. Ano pa? San Roque Gulod Farmers Association. Okay din sila doon sa price cap. Sa price cap. Farmer Joel Domingo ng Tarlac. Okay din daw siya. Sa Tornino Destor, farm leader and a cooperative chairman in Pangasinan. Okay din daw siya. Farmers Artur Ribihing of Camarines Sur and Franklin Rodriguez of Oriental Mindoro. Okay din daw sa kanila. Farmers, ito pala, sa ano pala yon? Salcedo Irrigators and Farmers Agricultural Cooperative sa Mindoro. May iba pang mga magsasaka na okay daw sa kanila yung EO39. Paano to, Ted Filon? I-compare mo to dun sa huli mong ginawa ng drama. Yung nakaposas, akadena sa tanikala ng kahirapan. Tigilan ako. Kinuhaan mo na opinion to mga to? Hindi. Kasi hindi pasok dun sa gusto mong palabasin na executive disorder. Hindi pasok eh. Ito, halimbawa. Kumuha ka ng opinion ng isang rice seller. Rice Traders Group commit cooperation with government on price cap. Kahapon lang to, September 6. Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Nag-commit sila. Sige, susunod kami. Tutulong kami dyan. Sabi ng PRISM. Paano? Diba? Paano na? Wala bang ginagawa ang ating presidente tungkol dito sa walang pakundangang pag-i-import? Ito ang ginagawa ng presidente. Una, i-review na yung rice tarification law. Actually, dapat nga i-repeal na yan. Dapat talaga i-repeal na tong rice tarification law. Or i-revise. It has to be improved. Kailangan nang gawin yan. Kinausap na si Vietnam kanina. 5-year rice trade agreement para hindi naman magkahirapan ng konti. Last. Ito. Sana yun? Hindi. Ito pala yung Ito pala yung mga nagawa na niya for the past year para suportahan yung mga magsasaka sa kanilang mga ani. Mula kay former President Duterte hanggang kay President Ferdinand Marcos, consistent ito, malaking tulong ito considering ang presyo ng binhi ay 1.5 at lalo na ng abono nasa 2.7. So nakakakuha daw sila ng
ng ayuda galing sa gobyerno. O, paano na yan? Dapat palakpakan natin pala to. Yun lang kasi, Ted Pailon. Yung problema mo kasi, itong ginawa mong video na to na napakahaba, 17 minutes. Diyos ko, ubos oras eh. Ubos oras dito. Grabe. Sana yun? Hanapan natin ng picture si Ted Pailon. Yung siya lang. Yan. Oh. Kasi ano yun eh, it's meant to be a propaganda eh. Parang feeling ko nga, pinapanood ko to, para akong nasa re-education camp. Alam niyo re-education camp? Yung kapag hinuli ka sa China, tapos sasabihan kang traidor, ibe-brainwash ka nila ulit. Kailangan mahalin mo ang Communist Party. Yan, ganyan. Diyos ko. Ay, Ted Pailon. How the mighty have fallen. How the mighty have fallen, Ted Pailon. Huwag yung haluan ng propaganda. Dapat kasi kayo dyan. Kaya walang tiwala ang mga Pilipino sa mga journalist eh. Kaya walang tiwala ang mga Pinoy sa journalist dahil sa mga katulad ni Ted Pailon. Ang hirap umulit kay Ted Pailon. Nakaka-bore. Nakaka-bore yung yung ginawa niyang video, radio drama. Di ba radyo? Iniintay ko na lang magkaroon ng sound effect ng kabayo. Tapos anyway, please don't forget to like, share, and subscribe. Please don't forget to like, share, and subscribe po sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para masaya ang ating buhay. At ma-share din po yung mga videos natin sa social media, lalo na sa mga accounts nyo. Yung mga favorite nyo, share nyo sa social media nyo yan para marami makarinig ng ating pinag-uusapan dito sa ating live stream. So God bless all of you and enjoy your day, and I'll see you in our next live stream. Bye everyone! See you!